Magandang araw sa inyong lahat, no, mga guy. Meron tayong unit ngayon, isang Piaggio Api CT 230cc. Yung kanyang palatanda na 230 siya ay may pintuan sa likuran kasi yung 200 ay wala. So ito na nga, ang problema nito ay ayaw gumana ng kanyang fuel gauge dito sa dashboard. Yan, dyan hindi siya gumagana dyan. At dito tayo sa likuran, titingnan natin yung kanyang fuel floater. Ayan, itong tinuturo ko. Babaklasin natin yan. Wala tayong cameraman kaya ikakat ko muna dito at saka papakita ko na lang sa inyo mamaya kung nabaklas na natin yung fuel gauge floater nya. Yan. Ayan, at nabaklas na nga natin. Tingnan nyo ang problema, napakalayo ng kanyang contact point sa isa't isa kaya ayaw gumana doon sa fuel gauge niya sa dashboard. At ito, gagawin ko dito ay pagdidikit ko lang tong mga contact point niya para makita na natin doon sa dashboard na gumana talaga yung kanyang fuel gauge floater. Kasi pag ganito, ayaw pa rin itong gumana doon sa dashboard pagka ganyan yung sitwasyon ng ating fuel gauge floater sa mga contact point. Ayan, fast forward na tayo. Kinabit ko na ulit yung fuel gauge floater natin. Di ko na naipakita sa inyo kung paano ko ginawa yung ating fuel gauge floater. Ang importante naman dito ay maayos natin tong fuel gauge floater nya at makita ng may-ari na gumana na ang kanyang fuel gauge, kasi lagi daw siyang nauubusan ng gasolina kasi hindi niya alam kung magkano na lang ang gasolinang natira sa kanyang tangke. Ayan, at hinihigpitan ko na nga isa-isa yung ating mga bolt para ayaw talagang kumalas ng ating bolt. Kasi pagka ganito ang sitwasyon ng inyong fuel gauge floater, malayo ang contact point sa isa't isa, di talaga gagana yan doon sa inyong fuel gauge sa dashboard. Kaya naman kayong mga nagmamay-ari ng Piaggio, alam nyo na kung ano ang gagawin nyo sa inyong fuel gauge floater. Pag ayaw gumana ng inyong fuel gauge sa dashboard, alam nyo na kung saan nyo kakalikutin. At ayan, malapit na nga tayong matapos sa ating paghigpit. Babalik na natin tong kanyang positive wire na galing sa harness kasi yan yung magbibigay ng supply sa ating fuel gauge floater, kasi yung body ng fuel gauge floater ay yan na yung nagsisilbing ground din niya. Itong kinabit natin ay ito yung positive side ng fuel gauge floater natin. Yan, at hihigpitan ko na nga ito. Yan, higpit na. Tapos nating kabit lahat yan, ay nahigpitan na rin ng yung mga bolt natin. Punta tayo doon sa harapan. Tignan natin kung gagana ba tong quangle na to, yung trabaho natin. Ayan, pakita ko sa inyo na empty pa talaga. Hindi pa yan na-on yung ating unit. Ayan, at naka-on na nga. Ayun, gumana na ang ating fuel gauge dito sa ating dashboard. Ibig sabihin yung trabaho natin ay hindi palpak at maayos natin tong naisagawa. Kaya naman magiging masaya na ang may-ari nito pagbalik kasi hindi na siya mauubusan pa ng gasolina. Ayan, at gumana na ulit matapos nating patayin yung ignition switch. Ayan, lipay kayo ang tag-iya ni ron.